Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kaniyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwanan ng lalaki ang kaniyang ama't ina at magsasama sila ng kaniyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseo, bakit iniutos ni Moses na bigyan ng lalaki ang kaniyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moses na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kaniyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung gayon po ang kalagayan ng lalaki sa kaniyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Nung ako po ay nagninilay kagabi sa Ebanghelyo, kung ano ang pwede kong maibahagi, parang ako ay nahirapan. Parang inisip ko na ang Ebanghelyo sa araw na ito ay siya na ring homilya. Kasi kung titingnan niyong mabuti, sinagot na ni Jesus
ang katotohanan na ang kasal o pag-aasawa ay galing sa Diyos. Mula sa gadong senaryo, kaniyang pinabulaanan ang ginawa ni Moses dahil sa isang kadahilanan. Ano po yun? Katigasan ng ulo upang hindi magkagulo ang mga tao noong panahon ni Moses na kaniyang nasasakupan, ay hinayaan niyang ang lahat ng ayaw sa asawa ay maghiwalay. Pero dahil sa katigasan ng kanilang ulo, at iyon ay ibinalik ni Jesus sa pasimula pa. Mulit-muli ibinabalik ni Jesus na pasimula pa ang Diyos na ang natakda ng kabanalan ng kasal. Sa dulo ng ating ebanghelyo, muling tinanong si Jesus ng kaniyang mga alagad kung maghihiwalay din sila, di sana hindi na lang sila nag-asawa. Pero matalino ang ating Poong Jesus Nazareno. Para bang ang kaniyang isip ay parang palaging 5 steps forward sa kaniyang mga kausap. Hindi. Dahil mayroong kalalagayang natural. Mayroon tayong natural law na may tao talagang hindi mag-aasawa. Kaya nga meron tayong mga tita at tito na tinatawag nating matandang binata o matandang dalaga. Iyon ay dahil sa kanilang natural na pagtawag ng Diyos na hindi lahat ng tao ay mag-aasawa. Sa parte nito, kanya ring ibinigay na mayroon namang mga taong maglalaan ng kanilang buhay para sa paghahari ng Diyos. Ito yung pumapasok sa religious life. Yung mga monk, mga madre, mga pare. Ibig sabihin po, sa kalalagayan ng buhay, tayo ay kabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Hindi nangangahulugang nagpari ka, ito na ang tama. Hindi nangangahulugang nagmadre ka o nagmongha ka, ito na ang tama. O sakaling mag-asawa ka at hindi ka mag-asawa, ito na ang tama. Hindi po. Ang sinasabi sa atin na mayroong natural law na pumapasok sa divine law na ang lahat ay nanggagaling sa Diyos, kaya ito nangyayari. Kaya nga sinabi ni Jesus, ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ibig sabihin, kung ang bukasyon mo ay pag-aasawa, mahalin mo ang pag-aasawa. Nangangahulugang hindi mo pwedeng ihiwalay ang desisyon ng tao sa desisyon ng Diyos dahil doon ka dinadala ng Diyos sa buhay pag-aasawa. Dahil kung hindi mo kayang mamuhay bilang may asawa, huwag kang mag-asawa. Bakit? Dahil magkakasala ka lang kung hindi mo kakayanin ang pagtawag ng Diyos sa buhay may asawa. Same thing sa mga taong tinawag niya para maglingkod. Kung hindi natin kayang panindigan ang paglilingkod sa Diyos sa iyong pagiging buhay pari o madre, hindi iyon ipipilit ng Diyos. Magdesisyon ka kung ang buhay mo ay hindi para doon, para hindi ka magkaroon ng anumang pagkakasala. Matigas ang ulo ng tao. Hanggang ngayon, ipipilit nilang sirain ang pamilyang inihanda at itinakda ng Diyos
noon pa man dahil sa katigasan ng ulo ng tao. At alam natin yan, naghahanap tayo ng solusyon. Naghahanap tayo ng komportabling solusyon upang ang pag-aasawa ay maging mas magaan. Anong solusyon? Divorce. Parang pag-ayaw na, ayawan na lang. Parang yun ang pinakamadaling solusyon. At hindi yun naaayon sa natural law leading to the divine law. Ang batas ng Diyos kailanman hindi mababali at hindi mababago. Kahit na sabihin mong may divorce sa Pilipinas, ang pag-aasawa pa rin, ang sakramento ng kasal pa rin, ang tunay na mananatili. Kahit na ang lahat ay pumunta doon sa kabila, kung may natitirang mapagmahal sa pamilya at sa sakramento ng kasal, ito pa rin ang gusto at nasa isip ng Diyos. Hindi pwedeng pairalin ang tigas ng ulo ng tao. Sa katotohanan, maghanap tayo ng solusyon upang mapalakas ang pagsasama ng pamilya, hindi ang solusyong paghiwalayin sila. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, bilang sumusunod sa utos ng Diyos, ay hahawak at mananatili sa biyaya ng mag-anak at pamilya na itinatag ng Diyos noon pa man. At hindi iyon magbabago kahit natabunan mo ng batas ng tao. Sapagkat ang tunay na ginto, kahit ibaon mo sa putikan, mananatiling ginto at hindi magbabago. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos na ipinasok sa puso ng tao upang hindi tumigas ang kanilang ulo ay nananatiling pag-ibig, pagpapatawad at biyaya ng Diyos hanggang sa katapusan. Manatili tayo sa Diyos at ang Diyos ay mananatili sa atin. Pagpalain tayo ng poong may kapal.